Marami nga ang nadismaya sa pagbabalik Japan B-League ni 7'3" Filipino bowler Kai Sotto. Ito nga ay matapos pumirma ng kontrata ang 20 anyos mula sa Las Piñas City sa kakapromote pa lang na Division 1 team sa Japan B-League na Koshigaya Alpas. Hindi nga inaasahan na maglalaro muli ito sa Japan dahil ang inakala ng lahat ay lilipad na ito patungo sa Amerika upang subukan muli ang kanyang kapalaran sa NBA. Pero ito na nga, hindi nagdalawang isip pumirma agad ng kontrata ang pinag-aagawan ng mga Japan B-League team na si Kai Sotto sa Koshigaya. Ayon nga sa isang high-ranking B-League official, si Kai Sotto ang the most popular Asian import sa Japan. Kaya nga, wala silang plano bitawan dahil malaki din ang hatak ito sa online viewers, partikular na sa mga Pinoy basketball fans. Inaasahan na susweldo na mula sa 600K hanggang 800,000 US dollars o 35 million hanggang 50 million pesos kada taon ang Gilas Pilipinas mainstay. Kaya ang tanong na marami, tama ba ang naging desisyon ni Kai Sotto na manatili sa Japan? Kung titingnan natin ang huling rosters ng Koshigaya, ang kanilang dalawang import na si 6'10" Gary Hamilton at 6'11" Justin Harper ay hindi na rin bumabata sa edad na 34 at 39. Sa pagpasok ni Kai Sotto sa Alpas, asahan natin na magbibigay ito ng young energy sa team, partikular na sa inside shaded lane. Asahan din natin na mas mahaba ang playing minutes ito tulad nung nasa Yokohama pa ang 7'3" big man. Ang Alpas ay na-promote nga sa Division 1 matapos ang magandang standing nito na may 35 wins at 25 losses nito. Nakapasok nga sila sa playoffs pero tinalo sila ng koponan ni Keeper Rabena na Shiga Lake Stars sa finals. Nanguna nga sa kanilang rally ang 5'9" point guard na si Shun Matsuyama kung saan nag-average ito ng 16 points at 4.5 assists per game. Umaasa na magiging maganda ang tambalan ni Matsuyama at Sotto tulad noon nila ni MVP Yuki Kawamura na nagbalik sa kanya ng kumpiyansa matapos ang masamang experience ito sa Hiroshima Dragonflies. Ngayon ang tanong dyan, paano naman ang kanyang NBA dream? Kakalimutan na lang ba niya ang kanyang pangarap at pangarap ng mga maraming Pilipino? Ay sa ating source, 2 hanggang 3 taong kontrata ang ibinigay kay Kai Sotto kung saan kasama sa kasunduan na pwede siyang umalis sa Japan B-League o di kaya ay magkaroon ng buyout friendly deal. Ibig sabihin, kung sakaling may magka-interes kay Kai Sotto na NBA team ay pwede siyang bilhin ito sa kanyang mother ball club. Kaya dahil dyan, panalong-panalo si Sotto sa deal na ito. Dahil pwede pa rin siyang kumita habang sinusubukan ang kanyang kapalaran sa NBA. Pero may budgets nga lang. Hindi na ito pupunta sa Amerika upang dumalo sa mga training camp ng mga NBA teams. Umaasa na lang ang 7'3" big man na ang Olympic qualifying tournament sa Latvia na gaganapin sa July 3 hanggang July 4 ang siyang magiging bala nito upang mapansin ng mga agents para siya ay maimbitahan sa darating na 10-day Summer League na gaganapin naman sa July 12 sa Las Vegas, Nevada. Ano sa tingin nyo? Tama ba ang naging desisyon ni Kai Sotto na manatili sa Japan o dapat siyang pumunta sa Amerika upang sumukan muli na makapasok sa NBA? Tara, pag-usapan natin yan. Mag-comment na rin kayo sa comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.